joy to the Lord, all you nations. Come before him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join the song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Cecilia, isang dalaga at martir. Tayong lahat, mga kapatid, ay tinatawag na magtiis sa gitna ng ating mga pagdurusa. Kamukha ng ginawa ng mga martir nung unang panahon. Sa harapan ng pag-uusig, ng pagpapahirap sa kanila, hindi nila iniwanan ang Panginoon, di sila nagduda sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Sila'y nanatiling malakas, matatag, sa kanilang paniniwala. Sila'y nagpakapit sa Panginoon. Yan naman, mga kapatid, kung man ikaw ay dumadaan sa hirap at pagdurusa ngayon, alay mo yan sa Diyos at makakaasa ka ng panibagong pagpapalakas galing sa Kanya. Hingin natin ang panalangin ni Santa Cecilia, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na may sakit, na paunti-unti nangihina, nauubos ang kanilang lakas. Naway si Santa Cecilia, ang patron ng mga kakanta, mga musikero sa simbahan, ay makatulong, makapawi, kahit nakakaunti, makapagbigay sana siya sa pamagitan ng panalangin niya ng kaginhawahan sa pangangatawan ng mga kapatid nating may malubhang karamdaman. At para tayong lahat ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, muli tayong magpakumbaba, humiling tayo sa Kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang hariang Antioquio sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Limian sa Persya. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elemain sa Persya. Bantog ito sa kayamanan, sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiokyong matamo ang mga kayamanang ito,
binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antioquio nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lisais at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano pat ang mga Israelita bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nilupig. Umabot din sa kalaman niya na inalis niya ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa bandig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala na itatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala, ngunit naaalala ko ang aking pamamahala. Ngunit naalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila, balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hentil, nahulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang naghihirap, maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang mga Saduceo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, nila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din na nangyari sa pangatlo hanggang pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kauli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niyang yamang na pangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang lalaki at babae nag-aasawa. Ngunit ang lalaki at babae karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay magpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi ng mga buhay. Sa Kanya, buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot niyo, guro. At wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May napakaganda pong kasabihan, and it goes like this. Weak people notice other people's mistakes and they laugh. But strong people notice other people's mistakes and they learn. Weak people talk about other people's problems to feel better. But strong people talk about other people's problems to become better. Weak people envy people ahead of them. But strong people study people ahead of them. And both weak and strong people are looking at the same thing. And yet, they see differently. Ang totoo naman po, wala talagang mahina o malakas na tao sa buhay. Pero tayo'y nagiging mahina at malakas, depende sa ating tinitignan sa buhay. Kung binibigyan mo ng tuon sa iyong buhay, ay mga kasiraan, pagkukulang, problema, talagang magiging mahina ka. Di po ba? Pero kung tinitignan mo yung mabuting nangyayari, ang milagro ng Diyos, ang mga pagpapala at blessing ng Panginoon, doon ka magiging malakas. The question is, what are you? Who are you? Are you a weak person or are you a strong person? Ano ang tinitignan mo, kapatid? Yung mali o yung tama? Sino ang mga tao na kasama mo o malapit sa iyo ngayon? Mga weak persons ba ang mga yan? O mga strong people? Ngayon, alam nyo na, kapag pinag-uusapan ka, kapag minamaliit ka, kapag pasikretong pinagtatawanan ka o sinisiraan ka ng ibang tao. Sino mga taong yan? Sila'y mga mahihinang tao.
Kasi kung hindi ka nila ibababa, hindi nila mafe-feel o mararamdaman na umaangat sila. Hayaan mo na, mga taong yan. Yan lang ang paraan nila para bumuti ang kanilang nararamdaman. Di po ba? Pero hindi ka dapat gumaya sa kanila. Amen? Choose to focus on what is really important in your life. Please choose to become a strong person, just like Jesus. Isa pong malungkot na katotohanan sa ating buhay. Madalas kailangan nating tanggapin. May mga tao talaga na hindi maniniwala sa ating mga paniniwala. We will encounter people who will not believe what we believe. May mga tao talaga na pagtatawanan ang iyong paniniwala. Merong mga iba na pagdududahan ka, at meron din mga taong tatapakan nila ang pangarap mo. Maraming mga tao ang ating makakasalamuha, negatibo sa atin. Narinig naman po natin sa ating ebanghelyo, ang ating Panginoon, pinagdududahan, pinagtatawanan, minamaliit ang kanyang paniniwala na pagkatapos ng lahat, ang Diyos bubuhayin niya ang mga patay. Kung nga ito ginawa sa ating Panginoon, ikaw pa kaya hindi ka ligtas sa ganitong treatment? Amen? Narinig po natin sa Ebanghelyo, kinukutya ng mga Saduseo ang paniniwala ng ating Panginoon. Pero kahit na hindi naniwala ang mga Saduseo sa paniniwala ng Panginoon, hindi siya tumigil. Tandaan niyo po ito, kapag pinagtatawanan ka, tawanan mo lang sila. Gawin mo na lang inspirasyon, motibasyon ang mga taong nagmamaliit sa iyo. Kung gusto mo patunayan na mali itong mga tao na minamaliit ka, huwag ka makikipagtalo sa kanila. Tandaan niyo po, don't argue with stupid people. Amen? Sayang lang ang lakas mo. Maiksi ang buhay. Pagkatapos sasayangin mo sa mga tao na kahit na anong sabihin mo, hindi naman nila tatanggapin, hindi ka nila uunawain. Sayang lang ang laway mo sa kanila. Di po ba? Mga kapatid, sayang ang oras mo para makipag-away sa mga tao na matitigas ang ulo. Do you want to prove others wrong? Then, stand your ground. Continue to believe what is true, good, and beautiful. Paglaban mo yung paniniwala mo kung alam mo naman na yan ay tama, mabuti, at maganda. Amen? Kung man dumating ang araw na umasenso ka, umangat ka, nagwagi ka, maging humble ka, magpakumbaba ka. Yan ang makakapagbigay pa sa'yo ng mas maraming blessing. Yan ang kinatutuwa ng Diyos. Patunayan mong mas mabuti ka kesa sa mga taong nagmamaliit sa iyo. Tandaan mo, kapatid, hindi lang naman ikaw sa kasaysayan ng ating mundo ang minaliit, ang pinagtawanan. Kahit po buksan nyo ang Biblia, mababasa nyo ang mga iba't ibang karakter na pinagdudahan at pinagtawanan. Si Noah na lang po, inutusan siya ng Diyos, naalala nyo, gumawa siya ng napakalaking arko. Pinagtawanan siya ng napakaraming tao. Pero bandang huli, dumating ang baha, sinong tumatawa? Si Noah. Nasaan yung mga taong pinagtatawanan siya, niloloko siya, nalunod sila sa tubig. Si David, naalala nyo, nung nagkaharap sila ni Goliath, pinagtatawanan siya ng higante. Pero sinong natalo? Yung tumawa. Di po ba? Si Jesus, pinagtatawanan din habang siya ay nakapako sa krus. Pero bandang huli, sinong muling nabuhay? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Hayaan mo lang pagtawanan ka ng mundo. Hindi naman tayo para sa mundo para tayo sa langit. Dahil sabi din sa Biblia, those who laugh now shall weep later. Ang mga tumatawa ngayon, iiyak din yan balang araw. At ang mga umiiyak ngayon ay giginhawa din. Tandaan mo yan. Huwag mong kakalimutan yan. Maniwala ka sa Diyos, maniwala ka sa iyong sarili. Meron pong isang kwento tungkol sa isang klase ng mga bata. Isang araw daw, sila'y pinasulat ng kanilang guro kung ano daw po ang gusto nilang maging pagtanda nila. Pagkatapos po, sumulat sa papel ng mga estudyante
Pinarecite po sila isa-isa sa harapan ng kanilang guro. Sabi po ng isa, gusto daw niyang maging abogado. Sabi naman ng isa, gusto niyang maging doktor. Tinawag po ng guro ang isang maliit na bata, isang lalaki, kinakabahan, tumayo, at sinabi niya sa harap ng klase, pagdating ng araw, gusto kong makita ako sa TV. Gusto kong maging artista. Napakalakas daw ng tawa ng teacher niya. Sabi kasi ng kanyang guro, TV? Mag-artista? Tignan mo nga ang sarili mo, ang itim-itim mo. Tinandaan daw po yon ng bata. Ilang taon ang lumipas, isang araw po, araw ng Pasko, may nagpadala daw po ng TV bilang regalo dito sa guro. Sinong nagpadala? Yung estudyante niya dati na pinagtawanan niya. At meron pong isang sulat nakalagay do sa TV na mamayang gabi po, buksan niyo ang TV, panoorin niyo ako. Dahil first time akong lalabas, ako ang host ng show. Alam niyo po kung sino yung batang yon na pinagtawanan ng guro? Siya po ang sikat na komedyante, si Steve Harvey. At bawat po Pasko, wala pong mintis, taon-taon nagpapadala ng bagong TV si Steve Harvey. Ganon po siya kayaman. Binibigyan niyan regalo yung kanyang guro para daw mapaalaala sa kanya na nakikita na siya, napapanood siya sa telebisyon. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa inyong mga nilalait, minamaliit. Hindi mo alam, darating ang araw. Aangat ang taong yan habang ikaw ay mapag-iwanan na lang. At kung ikaw man ay pinagtatawanan ng iba, tandaan mo kapatid, na unang pinagtawanan at pinahirapan si Kristo. Kaya huwag tayong matakot na pagtawanan, laitin, maliitin ng iba, lalong-lalo na ang ating pananampalataya. Dahil tandaan niyo po ang turo ng ating Panginoong Jesucristo, that blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. May gantimpala sa likod ng iyong paghihirap. Kaya magtiis ka. Ano man ang paghihirap mo, magtiis ka. Sakit man yan ang pangangatawan, maraming utang, ang inyong relasyon na hindi na naaayos ng asawa mo, yung pangarap mo na hindi pa natutupad hanggang ngayon, magtiis ka. Dahil pagkatapos ng lahat ng pagtitiis, kung ang ginagawa mo naman ay para sa Diyos, ang pangako niya, gagantimpalaan kanya. Amen? Kaya magpatuloy ka, kapatid. Tandaan mo, do not limit God by your belief and limitations. Dahil kung mananalig ka sa Diyos, magagawa niya mga imposible. Kahit nga ang mga patay, kaya niyang buhayin. Ikaw pa kaya na naghihirap? Kaya ka din niyang iangat? Kaya ka niyang tulungan? Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Kumapit ka sa Diyos, magpakapit ka sa Panginoon. Amen. Tumayo po tayo. Sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahang Katolika naway akay ng kanyang mga miyembro sa daan ng katuwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso, habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kaming
tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa ang aming mga kamay sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, katulad ng naganap kay Santa Cecilia ang dalagang matapat mong katipan, gawin mong maging mag-aalab sa aming kalooban ang iyong pagmamahal, na naghanay sa Kanya sa tanang mga banal, na dangal ng iyong simbahan kailanman, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon, kinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito pinanggagalingan namin ngayong nililingunan. Ito ang pinanggagalingan amin ngayong nililingunan. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si Santa Cecilia, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ng aming tinanggap, huwag mong paintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip pakundangan kay Santa Cecilia, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw. At makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo lahat, lalong-lalo ang ating mga sumusubaybay sa ating online mass, ang mga kapatid natin may sakit, na ilagay niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po natin dasalin ngayon ang the miraculous healing prayer of Padre Pio. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins. And rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any disease areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit and empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the powerful name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us. Muli mga kapatid, magandang itanong sa ating sarili, magandang pagnilayan, sino ba ako? Ako ba ay mahinang tao? O ako ba ay malakas na tao? Who are you? Are you a weak person? Or are you a strong person? Paano ka nagiging mahina sa pamagitan ng iyong paniniwala? Nagiging mahina ka din dahil sa kung ano ang iyong tinitignan. Kapag napapansin mo ang mali ng iba, kapag minamaliit mo ang iba, kapag naiinggit ka sa iba, nagiging mahina ka. Pero mabuting balita, meron tayong isang malakas na Diyos. Hindi ka ginawang mahina ng Panginoon. Choose to focus on the Lord. Kahit na pagtawanan ka ng iba, kahit na pahirapan ka nila, basta't palagi kang nakakapit sa Diyos at nagpapakapit ka sa Diyos, makakayanan mo anuman ang pagsubok o suliranin ng buhay na ito. Kaya nga, sa araw na ito, mga kapatid, magandang dasal natin paulit-ulit. Sabihin niyo po, I trust you, Lord. Sabihin mo, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Do not limit God with your limitations. Do not limit the Lord with your belief. God can do the impossible in your life. Dahil ang pinaka-imposible po na gawa ng Diyos dati, na ang mga patay muling nabuhay, siya din na pinatay, siya'y muling nabuhay. Man ikaw ay paunti-unting namamatay sa mga problema, lumapit ka sa Diyos ng buhay. Sabihin mo, I trust in you, O Lord.
Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, bigyan mo ko ng panibagong lakas at buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.